Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Matibag na tinatawag pong aso at tuta di umano ng Malacanang. At ito po ayon po sa kanya ay sasampahan daw po nila ng human trafficking ito pong si dating Congressman Mike Defensor. Dahil alam naman po natin, si isa po sa tumutulong po sa ating pong mga 20 o 22 na mga ex-soldiers, ex-marine na nag-iingat po sa ating mga sundalo, lalo-lalo po sa mga nalalaman po nilang malawa ang korupsyon na ginawa po ng mga lupin at mga buhaya sa ating bansa, ay ayon na rin mismo kay Defensor ay pamumulitika. Grabing pamumulitika ang ginagawa po, hindi lang po sa kanya, sa lahat po na nagbubunyag at nagpapahayag ng katotohanan, lalong-lalo po sa massive corruption na pinagagawa po nila. Kaya po tinatawag po itong tuta. Tuta, mga kababayan. Yan po ang tawag daw dyan. Tuta. Pakinggan na po natin. Unahin po natin si Matibag at isunod po natin si Mike Defensor. Kakasuhan na ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor dahil sa umano'y human trafficking. Ito'y may kinalaman sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City na isa raw sex den. Damay din sa kaso si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Hindi na raw makakailapan ni former Congressman Mike Defensor ang pagkakadawit niya sa umano'y human trafficking na naganap sa KTV bar sa Pasig City, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Plano na ng ahensya na kasuhan ng dating mambabatas ng human trafficking sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office. Nitong April 21, sinalakay ng NBI ang KTV at na-rescue ang nasa 54 na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Ipinakita ng NBI sa media ang floor plan at blueprint ng hotel na katabi lang ng bar na niredesign daw para maitago ang mga operasyong may kinalaman umano sa sexual exploitation. Makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office mula dito sa 132 to 137. Bukod sa binagong mga pintuan, kwarto at entrance, may peke rin daw na fire exit na ginamit para takpan ng umano'y secret passage na nagkokonekta sa ground floor ng KTV at ng Blue Hotel. Anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya, so hindi sila ordinary resort at talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code. Sabi ni Matibag pati rin daw yung isa pang anak ni Defensor, makakasuhan din. Pero iba-iba raw yung level of participation sa isang pang human trafficking case ng NBI. Maging si Lawrence Tan, presidente ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan umano sa raid, makakasuhan din. Una nang kinasuhan ng NBI ang umano'y registered owner ng establishmento na sina Julie Defensor, ang asawa ni Mike at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pinabulaanan naman ni Julie ang mga akusasyon at sinabing parte lang daw ito ng orchestrated smear campaign laban sa kanilang pamilya. Pero ayon kay Matibag, ang mismong mga infrastructure alterations ang magdidiin palalo kina Defensor. From the time na pina-approve nila siya dito. Nakita niyo po mga kabayan ang mga tinututukan po ni Matibag. Napaghahalata po, di po ba? Napakarami pong mga congressman sangkot at mga senador sangkot sa malawakang korupsyon. Tinatrabaho po ba ng NBI, mga kababayan? Hindi. Pasagutin naman po natin si dating Congressman Mike Defensor. Ito naman po ang sagot niya kay Matibag, mga kababayan. When you accidentally find this part and Huwag po kayong maniniwala
kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon.
wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Yan po mga kababayan, yan po ang sagot ni Mike Defensor sa bobo po at tanga na si Matibag daw po. Isang bobo at tanga, mga kababayan. At kung ano-ano po ang ginagawa pong paninira at paano nga naman magkakaproblema ang buildings permit, aprobado pa mismo ng mayor na nakaupo, mga kababayan, na si Vico Soto. Nakita niyo po, at hindi niya po pag-aari lahat 'yon. Hindi niya po pag-aari. Meron pa pala senador. Di po ba? Meron pang mga gabinete, nasa gabinete, mga official. Nakita niyo po, isa pong korporasyon. Excuse me po. At napakahirap po kasi paniwalaan ni Matibag. Dahil po mga kababayan, kung talaga po siya nag-iimbestiga, napakadami pong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isang damukal po ang korupsyon na wala pa pong napapanagot. Ang napapanagot po ay yung mga lumalaban po. Yung lumalaban at gusto pong matumbok ang pinakalupin ng korupsyon. At ito pong si Melvin Matibag ay marami pong issue. Siya po ang NBI director na mismo pati ang asawa niya, ayon kay Mike Defensor, ay sangkot din po sa maanumalyang flood control dahil isa pong kongresista ang kanyang asawa sa Laguna. Isa sa distrito sa Laguna. Bilyon-bilyon din po ang issue ng kanyang asawa. Inimbestigahan po ba ni Matibag yung asawa niya? At si Matibag po ay may issue rin po sa kanyang quarry. Yung quarry, wala raw po mga business permit. Yung kanyang quarry, ayaw naman po yan kay Doktora Loren Badoy. Hindi po ba? Kaya nga po ito pong NBI, nilagay lang daw po dyan para maging aso. Para daw po maging aso di umano. Kaya nilagay dyan. Para gamitin ng NBI sa politika. Kaya nga sinasabi ni Mike Defensor, napakarami na po nila na kinasuhan. Lahat po na nagsasalita laban sa korupsyon na hindi naman involved at walang kinalaman sa malawakang korupsyon, ang siyang kinakasuhan. At ang mga magnanakaw, buhay at mga lupin ay nananatiling malaya kasama pang asawa ni Matibag di umano. Kaya dito po, halatado po. Kitang-kita naman po, hindi naman po tayo tanga, hindi naman po bobo mga Pilipino. Ang tinatrabaho po ng administrasyon na ito ay gipitin ang mga gusto. Katulad po natin, gusto natin matapos na at mapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno. Lalo-lalo po sa trilyon. Daan-daang bilyon taon-taon ang nawawala sa ating buwis. At pati po ang mga inutang nila na nakapasan po sa ating balikat. Mga walang ya po ang mga taong ito. Mga sakim, nagpakademonyo po sa pera at kapangyarihan. Hindi kaya kasama dyan si Matibag at ang kanyang asawa. Kaya po mga kababayan, ang sagot po ni Mike Defensor, lahat po niyan ay puro kasinungalingan at kabobohan lamang ang pinaggagawa daw ni Matibag dahil po sa politika. Dahil ayaw po nila pagdating ng panahon, sila po ang uusigi ng batas. Kaya po pilit po nila pinagtatakpan yan at dinadivert ang issue. At siyempre po, buburahin lahat nila hanggat maaari ang mga may hawak na magtuturo sa kanilang kawalangian. Katulad po ng mga ex-marine, mga ex-soldiers na meron na pong 22, mga kababayan, nakita nyo po ang nagiging kung ano po ang pattern, ang logic, sino po ang nagpuprotekta at nag-aalaga sa mga testigo sa mga darating na panahon, ang mga soldiers, ang mga tauhan ni Saldico. Hindi po ba sila Matibag? Hindi po ba itong si Mike Defensor? Hindi po ba?
At ito pong grupo na ito, di ba? Kaya dito po mga kababayan, ano po, ubo daw po ng kasinungaling at bobo itong si Matibag. Mga kababayan. Yan po, maraming salamat po. At wag daw po tayong maniniwala dyan sa NBI director na yan. Napakahirap daw pong paniwalaan ang tao na yan. Dahil mismo ang kanyang pagkatao at ang pagkatao ng kanyang asawa ay napakalaki po ng pananagutan daw po di umano sa taong bayan, lalong-lalo sa issue ng flood control. Mga kababayan, thank you po at ingat-ingat po kayo, Mike Defensor. Alam naman po namin na lahat po halos ay kinasuhan na. Nung huli po si Manong Chabit, ngayon kayo naman. At syempre si Senator Marcoleta, tinatrabaho na rin po nila yan. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating sa inyo po na nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Annie Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Felipe Shapno from Texas, USA. Mika Legaspi. At kay Romulo Di Binagracia, Frank Zamora from California, USA. Tessie Mantilla from Kuwait. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. At Rolando Timbol from Alberta, Canada. At kay Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. At Kingston from Hong Kong. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Konting tiis lang po. Muli po, paalam. Bye-bye.